Ayo, what's up? Ako nga pala si BT at nandito ngayon tayo sa BT Reaction and welcome to my channel, Tunay na Kritiko. At meron tayong panonooring video ngayon. Ito po ay nagbula kay News PH at ito ay pinamagatang hala na shock lahat. Mark Villar, binigla lahat, kumpirmado na. VP Sara Duterte, PBBM, di makapaniwala. So wag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni News PH at bibigyan natin ng reaksyon. Pasok! Panay paninira kay Mark Villar. Si Mark Villar, Bakit ang anak sinisiraan ni... si Mark Villar? Ano bang ginawa? Ano? Senator Manny. Si Mark Villar Manny ay Villar. miyembro ng Comité de Silencio. hindi po kumikiba. Ito, real talk tayo. Hindi po kumikibo si Mark Villar. Walang involved na tawag dyan, kontrobersya. Hindi po siya napapasok sa news. Pagtingin ko ngayon sa X na dating Twitter. Oo nga eh. Sabi po, let me remind you of the specifics. Nagka-amnesia ka ata, Twitter. Ito po yung mga sinabi raw ni Mark Villar. It is problem we can solve in 2 to 3 years and I am not being too ambitious. Ito po yung sinasabi ni Villar, yung nung 2016, yung problema po sa traffic. April 30, 2021. By 2022, Metro Manila traffic will never be the same. Every city in Metro Manila will be connected within 20 to 30 minutes time frame. Okay. June 11, 2021, the EDSA decongestion program is in full swing. By 2022, every city in Metro Manila will only be 20 to 30 minutes away. December 23, 2022, hindi ko naman sinasabi na kayang tapusin yung traffic sa yung YouTube. Nagkakaproblema po sila talaga. Nagpasabi po yung YouTube. Hindi po sa connection natin, no? In fairness. Okay. I-real talk po natin. Bakit po biglang-bigla topic po si Mark Villar ngayon? Di ba? Gusto po nilang palabasin na walang na-resolve si Mark Villar na, at hindi lang po isa yan. Basahin po natin. Ito po, si ano po to, yung binasa ko kanina, yan po ay nagngangalang The Pearl Lover. The Pearl Lover. Ito naman po si Wawing. Ayan. Si Wawing. Budol ka, Mark Villar. Ayan wag mong gagawin ng tao. By 2022, hindi ka lang budol. Credit grabber ka pa. Ano raw yung sinabi ni Mark Villar noon? By 2022, Metro Manila traffic will never be the same. Every city in Metro Manila will be connected within a 20 to 30 minute time frame, Mark Villar. Okay. Ano pa po? Bruce Willis Rebillame. Kumusta kaya itong damo na si Mark Villar na palpak na DPWH Secretary? Wala pong mayroon po ba nangyari ngayon kay Mark Villar na pulmalpak? Bakit? Ngayon po nila sinasabi to, January. Okay. Nung si Mark Villar po ang secretary ng DPWH, panay po rin natin kasi maya may mga binubuk sa mga highway, no? Pero ngayong panahon na ni Marcos, tinitira nila si Villar. Okay, asan pa? Natupad ba ni Mark ito naman si Levy Wong. Natupad ba ni Mark Villar yung pangako niya by 2022 na hindi na traffic sa EDSA? Oops. Mark Villar left the group. Yan. Ito pa, Mac B. Lemos. So parang ang sinasabi nila dito is parang walang nagawa si Mark Villar dun sa panunungkulan niya, no? Na yung mga pinangako niya parang bogus, parang ganyan, hindi nagawa. Pero sabi nga ni Sir Badong na nanunungkulan si Mark Villar naman noon dyan sa DPWH is napakaraming pagpupuring ginagawa sa kanya. Pero ngayon is binabanata na siya ngayon, January. No, hinahanapan na siya ng mga nagawa niya. Ngayon minsan pag naiwanan mo yung posisyon mo, yung pwesto mo, no? Kapag maganda yung ginagawa mo noon tapos mawala ka ngayon, syempre iba na yung hahawak, ganito, maiiba na. So yung nagawa mo na maganda, pwedeng mawala. Pero kahit hindi na ikaw yung nagpapatupad noon o nakaupo noon, is sa'yo pa rin ibibintang. Politiko dating ni Mark Villar sa simula nangangako, pag sumablay may handang palusot. Mark Villar left the group, sabi naman ni Zambi. Saan si Mark Villar? Okay. Magugulat po kayo, no? Bakit po panay Mark Villar ngayong January 2020
2024. Bakit nyo po hinahanap si Mark Villar? May traffic po ba? Traffic po ba sa EDSA ngayon? Okay, ito po mag-real talkan po tayo. Ayun na. Ako, ang tansya ko dyan, sinisira nila si Mark Villar kasi tagumpay po yung build. Hindi nyo po masisiraan ng tokis si Mark Villar. Sinisira po nila lahat build. Malalaking proyekto. Malalaking proyekto po. Siniraan po nila yung pakikipagkaibigan ni Pangulong Duterte. Brinan po ang mga Duterte na pro-China. Wala po ako nakikitang masama. Wala po ako nakikita na isinuko ni Pangulong Duterte kapiraso 1 inch ng ating teritoryo. Wala po nakuha ng China noong panahon ni Pangulong Duterte. Wala naman eh. Totoo yan. Kahit sabihin na si Duterte is pro-China. No? Pro-China yan. Naku. Pero nung panahon na nalungkulan si FPRRD, walang nakuha ang kahit ano bansa o ka-China. Lalong-lalo na yan. Walang nakuha sa atin. Hindi nila tayo nasakop o napailaliman ng ganun lang. So para napansin ko rito, no, magkasama si FPRRD tsaka si Mark Villar, di ba? Parang kung sino talaga yung mga kasama ni FPRRD ay tinatamaan ng mga sumpa. Ang hirap yan. So kung totoong pro-China si Pangulong Duterte, dapat napamigay na niya. Baliktad niya Kung sino po yung mga diba? karugtong po yan, nakarugtong po yan dito sa build na pinagmamalaki nating lahat. Kada meron silang, di ba? Bakit ngayon lang? Okay, yan nga yung question di ba? Bakit ngayon nyo lang tinitira si Mark Villar? Kasi nga, kung bakit ngayon lang nila tinitira si Mark Villar, gusto nilang i-project na palpak yung build. Ito pong sinasabi nila sa EDSA, real talk po, wala naman sinabi na mawawala ng traffic sa EDSA. Ang linaw po na kinukot nila. The EDSA decongestion program is in full swing. Ang sabi ni Mark Villar, by 2022, every city in Metro Manila will only be 20 to 30 minutes away. Ano po yung proyekto ni Pangulong Duterte? EDSA po ba? Hindi. Doon mismo sa pinapakita nila na sinabi ni Mark Villar, EDSA decongestion. Ano po ibig sabihin ng EDSA decongestion? Hindi na padadaanin sa EDSA yung mga kalsada. Dati kasi, kalsada, mga sasakyan. Dati EDSA lang po ang dinadaanan. Pang galing ka sa norte, pupunta ka sa mga Cavite, Batangas, etc. Dadaan ka lang sa EDSA. North Superhighway, papunta. Nagkatotoo po yan. Pero ngayon nadaan sa EDSA, medyo hindi naman na traffic. Hindi katulad dati, matindi. Kami po hindi na dumadaan sa EDSA. Nakakarating po kami, pagpupunta po kami ng Tagaytay, mula po rito sa may mga marami ng route eh. Ang project, EDSA decongestion. Hindi EDSA mawawala ng traffic sa EDSA. Traffic pa rin sa EDSA, pero meron ka ng alternative way. Hindi na siya Kung ganun ayaw mong katindi. matraffic, pwede kang hindi dumaan sa EDSA. Yan yung mga skyway. Yan yung pinag-connecta yung north and south. Hindi nyo po At least masisiraan. nakakabawas-bawas na ng sasakyan dyan sa EDSA. Kaya siguro nababiyahe kami sa EDSA is hindi siya rush hour na tatapat. Pero pag rush hour, alam naman natin traffic sa EDSA. Pero ang importante dyan, maraming ruta na ginawa na, no, na pwede mong daanan. Kaya nakakabawas-bawas din ang sasakyan yun sa EDSA. Ang mga tauhan ni Pangulong Duterte ng tokis-tokis lang dahil ang mga proyekto ni Pangulong Duterte sa build ay totoo. Bakit nyo po sinisiraan? Bakit parang dilawan kayo? Alam ko na kung saan patungo yan. Yung ganyang estilo. Dahil hindi nyo kayang tapatan. Hindi nyo na ituloy yung build. Sisiraan nyo na lang. Tama yun. May mali siya. Bakit ngayon nyo lang tinitira? Samantalang nung binuksan po yung Skyway, saksi po kayo. Nakalive po ako nung dumadaan sa Skyway. Yung sinasabi ni Villar na minuto, nagkatotoo po yun. Hindi ka dadaan sa EDSA. Ang bobo naman ng mga to. Hindi po sinabi na mawawalan ng traffic sa EDSA. Ano po ba ibig sabihin ng EDSA decongestion? Tatanggalan ng magkakaroon ng mga alternative ways, hindi na lang po EDSA ngayon. Kayo po magpapatunay yung mga nakadaan sa EDSA, sa Skyway. Ako po, hindi nyo ako maluloko. Ibang-iba po yung daanan namin ngayon. Hindi ka na pupunta ng Balintawak eh. Alam niyo po ba sa Balintawak, bottleneck po yan. No? Diyan po talaga yung papasok ka ng Balintawak. Yan na yan lahat. Wala pong ibang daanan. Dahil po kala Duterte, pupunta ka ng Intramuros, may ibang way na. Pupunta ka ng North, ng South, may ibang way na. Minsan kasi kapag may mga bashers, no,
kahit may maganda kang nagagawa, kahit na meron ka natupad, kahit papaano, sa ginagawa mo na pinangako mo, is hindi nila basta-basta makikita yon. No, parang ang tingin nila dapat perpekto. Minsan kahit na lahat ginawa mo na hindi pa rin maganda sa kanila, hindi pa rin yan, hindi pa rin kami kontento kung ayaw nila sa'yo. Diba? Napakaganda po ng proyekto ni Pangulong Duterte na build, build, build. Huwag niyo pong siraan. Wala pong maniniwala sa inyo. Grabe oh. Nagtaka ko 8 hours ago. Binugbog tayo ng Bilyar. Ano ba nangyari kay Bilyar? Nagmalaki ba siya? Kinakailangan po nilang siraan yung build, build, build. Kasi hindi po nila mapapantayan. Hindi na po nila madudugtungan yung build, build, build. Siraan na lang. Di ba ganun si Cory? Wala kaming mapapatayo na katulad ng mga pinatayo ni Pangulong Marcos. Wala kaming magiging Siraan San na Juanito lang, Bridge. ganun. Wala kaming magiging cultural center. Wala kami lahat. Wala kaming mga dam na may papatayo. Siraan na lang namin. Parang awa nyo naman, no? Tapos sinasabi nila yung mga si Marcos daw walang nagawa. No? Diba? Sa dami ng ginawa ni Apo Lakay talaga sa Pilipinas, no, kapag talagang ayaw nila sa'yo is lalabas sa kanila na masama lahat ang ginawa mo o ituturing ka nilang walang silbi nung nanunungkulang ka. Ganun yan eh. Parang kay FPRRD, lahat ng ginawa ni FPRRD is binabaliwala. Hindi yon nakikita. Lalong-lalo na kung hate na hate nila sa FPRRD, kay lahat ng mga tao na parang nakasabit kay FPRRD noon is nagkakadamay-damay na yan. Nasasabihin din, wala ding silbi yung mga yan. Ganun, di ba? Buti si Bongo hindi nababanatan ng ganun. Pero si Bongo talaga, no, maganda yung ano niya. Yung ano niya sa ospital, di ba? Nakalimutan ko, ano ba yun? Ano ba tawag ng mga katunay? Pa-comment naman po kung sakasakali. No? Ang laki na naitutulong yon sa mga pasyente, no? Nakakalibre sa ospital talaga. Sinisira ninyo, hindi si Pangulong Duterte. Natanim na sa utak namin, nasa puso na namin pinaka-popular na nagretirong presidente o natapos ang panunungkulan. Hindi nyo na po mabuburayat ang popularity. Hindi nyo po masisiraan. Inuunti-unti nyo lahat, Lahat ng problema, tinuturo nyo kay Pangulong Duterte. Dilaw na dilaw po. Matakin mo, no? Si PBBM na yung presidente, pero Duterte pa din ang sinisiraan, no? Dati kaming ka-unit team nyo ay yung Marcos administration. Kung ang nag-handle sa mga PR nyo ngayon ay mga dilawan na, hindi po yan nanalo. Dekada kayo mismo, Pangulong Marcos, yung pamilya ninyo, dekadang siniraan ng mga dilawan, pero nakabalik kayo sa Malacanang. Ibig nyo sabihin, sisiraan nyo lang yung mga Duterte, hindi naman nanalo si Sara? Imposible. Ayun, natating natin kaya ng video na nagmula kay News PH at syempre yung boses na yun na binigyan natin ng reaksyon, no? Nagmula kay Sir Badong Arateles. Credits po kayo mga katunay. Anong masasabi nyo ngayon sa mga traffic dito sa atin, lalo na sa EDSA? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.